Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Webes, hingyo sang ICPO nga magpatuman sang signal jamming sa highlights sang Dinagyang Festival 2025, wala gin paboran sang Iloilo City LGU. ICPO nakahanda sa pagpatuman sang seguridad sa Dinagyang Festival 2025 bisan wala sang signal jamming. Mga tulaan sang 2 ka tawo na sapuan sa tungasang katubuhan sa Barangay Alangilan, Bacolod City. Lalaki nga tuyo magpanglabo sa isa pa kalalaki sa Tigbawan, Iloilo, gintiro patay sang himata sang kontra sini. Imahe sang Jesus de Nazareno ginprosesyon sa Santo Niño Archdiocesan Shrine sa Arevalo, Iloilo City. Kag vegetable ice cream patok nga pangyamis kag palangabuyan sa Lambunaw, Iloilo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso nagapadayon subong ang mga tinion ang kasadyahan sa Kabanwahanan 2024 Opening Salvo. Pasado alas 3 kay na ginumpisahan ang programa nga ginsundan sa opisyal nga deklarasyon sa pagbukas ng kahiwatan. Sa subong ng mga tinion, ini ang sitwasyon sa Dalanis North kung sa diin nag-perform ang Hirinugyaw Sugida Dunay Festival sa Kalinog, Iloilo. Mga diretso ang mga ini sa Iloilo Provincial Capital. Ang dugang naman nga detalye igadulong sa ato ni John Sala sa Hindi Lamang Maduga. Maayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Signal jamming ang ginproponero sang Iloilo City Police Office sa Dinagyang Festival 2025 ginpamalibaran ni Mayor Jerry Treñas. Security preparations sa ICPO plastado na bisan wala sang signal jamming. Si Julius Bilacaol nakatuto. Mga delivery rider ang isa sa mga tuman nga apektado sa signal shutdown sa nagliligan nga selebrasyon sang Dinagyang. Bangon nakadepende sa signal sa mobile phone sa ila palangabuhian. Wala gid kuno ang mga inis ang ginganar. Gani si Francis. Ginkalipay sa nahibaluan nga ginpamalibaran ni Mayor Jerry Treñas ang signal jamming nga ginduso sang Iloilo City Police Office sa Dinagyang Festival 2025. Mas maayos na rin kay bisan Dinagyang makabiyahe kami gapon nga mga rider kay kung wala signal wala gid kami wala kami income. Sunod sa spokesperson sa alkalde, ginabi-abi man sini ang proposal apang bangod sa kakulang sa teknolohiya para mapasiguro nga sa ginpili lang ang mga lugar ipatuman ang jamming. Nagakabalaka ini nga masulit ang natabo sa nagliligan nga tuig nga nadulaan sa signal tubtob sa kabanwahanan sa palibot sang syudad pati na sa Guimaras. Ang NTC or ang National Telecommunication Commission does not possess some specific pasasubong device or any technical capabilities sa gina-request ng ICPO. Ang desisyon sang alkalde ang ginarespeto naman sang ICPO. Apang hindi naman kuno ini makaapekto sa pagpatuman sa seguridad sa festival. All systems go na kita and ara na kita sa sang nagligad lang sa Martes nagpatigayon kita sang final coordinating conference. Matandaan nga sang nagligad nga Dinagyang Festival, ginpamalibaran man sang Iloilo City LGU ang ginduso sang PNP nga signal jamming. Samtang umpisa subong adlaw, naka-alerto man ang Philippine Coast Guard bilang pagpanghanda sa Dinagyang Festival. Hugot nga maritime security ang ginapatuman sa mga pantalan, partikular na sa Dumangas Port kag Fast Craft Terminal sa syudad. 283 ka personal ang i-deploy sang PCG sa tiyon sang kapistahan. Nakahanda na ang floating assets sang ahensya. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, Madam Ogid nga salamat. Sa Bacolod City naman matulaan sa 2 ka tawo na sapuan sa tungas ang kampos sang Tubo sa bahing sang Barangay Alangilan. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sinigabahin sa katubuhan sa Barangay Alangilan, Bacolod City na sapuan sang mga tapasero sang Tubo ang mga tulaan alas 8 sa aga kahapon.
Pasado alas 2 ng hapon, may nakita pa gini mga tulaan kapin 50 metro sa rin sa lugar kung saan di nakita ang nauna nga mga tulaan. Duda sa mga tapasero kang residente, posible nga hungod ngayon bilin ng mga ini sa isa ka lugar, bangod malayo sa mga pamalay. Kung gabi guro base may gaboy guro kung ano kay tiduway pamalay mo layo. Tani pabutangan na rin. So gao kung malibot na nandi kung gabi nga tanod. Ano gid ko nga buhi pa gid sila kay positive gid kuya Japon. Nga hindi gid sila muna. Ang 24 anyos nga si Trisha, hindi mahimos sa nasapuan nga mga tulaan nga ginapatihan ba si iya sang iya Iloy nga si Loribel Antiquera, 45 anyos. Ang isa naman, posible kuno nga among iya live-in partner nga si Jonel Nangan, 25 anyos, o kunang partner sa iya Iloy nga si Joanne Villacor, 43 anyos. Sa Nobyembre, may mga tulaan man nga nasapuan sa pareho nga lugar. Ang tatlo, gindeklarar nga missing sa Hunyo 2, 2024 matapos ginapahayag nga ginabdak. Tani, wala nyo lang ginimo or wala nyo lang gipatay. Tani, prison nyo na lang or surrender nyo na lang. Sunod sa kapulisan, ipaidalog pa sa DNA test ang matulaan sa PNP Central Office agad mahibaluan ang identity sini. Hindi man siya that difficult but hindi siya dasig. Wala ta disang DNA sa Bacolod. So far, wala din kami pa idea kung sino ang may kahilabtanan sa paghaboy. Handa ang pamilya Antiquera nga mag-kooperar sa kapulisan agad matigayon ang DNA test. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa dugang nga balita, 48 anyos nga panday, patay matapos gintiro sa barangay Barok, Tigbawan, Iloilo. Suspect, nagdepensa lang kuno sa kaugalingon. Si Julius Pilacaol nakatuto. Wala gin makasalbar ang 48 anyos nga panday nga ginkilala kay Nestor Templo. Temporaryo nga nagapuyo sa barangay Barok, Tigbawan, Iloilo, apang tumandok sa barangay Bagakay sa Amuman nga Banwa. Si Nestor ang binawian sang kabuhi matapos gintiro sang 47 anyos nga si Rocky Toroy. Base sa investigasyon sang kapulisan, antes ang insidente, may komosyon nga nagluntad sa tunga sang biktima kag sabayaw sang suspect nga ginkilala kay Roselo Pesado sa isa kay limnan sa Amuman nga barangay. Tiga shot nila dito ni Sangge, nag-abot niya ang aton nga biktima. Hinali lang nila may konfrontasyon ni sila pero tigulpi lang ni kinampusan ang aton nga ang bayaw sang suspect. Ang pagbaysay na hisayran ni Roque, gani nagpauli ini kag nagkuha sang pusil nga isa ka dedose nga pugakang. Gilayon man nga gindolong ang biktima sang iyabayaw sa ilabalay. Pagbalik sa suspect, iya man gintuyo nga idolong ang iyabayaw. Apang nasugata sa dalan ng biktima nga suno sa suspect, nagtuyo nga maglabo sa ila. Sa hot pursuit operation, gilayon nga nadakpan sang kapulisan si Roque. Kung anay kami, hindi kami nakatras kundi hindi kami nakatras kay dalon tanang. Suno naman sa bayaw sang biktima, hindi binangon ang dala sang biktima sa tiyon sang insidente, kundi baston. Di ko man binangon, sir. Baston man lang tunig to. Apang sa litrato naman nga nagikan sa Tigbawan MPS, makita ng binangon sa tupad sang lawas ini. Base sa dugang investigasyon sang Tigbawan Police, may daan nga hiligutanon sa tungan ng Nestor kag Roselo. Suno gani kay Roque, ang iya pagdala sang pusil, ang panginlaman na gidman sa posible himoon sang biktima. Ginahulat na lang subong sang Tigbawan MPS ang mga dokumento nga kinahanglanon agud mapasaka ang nagakaigo nga reklamo batok sa suspect. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, One Western Visayas. Kapuso mga deboto ni Jesus Nazareno nagprosesyon sa Iloilo City kadungan sa kapistahan sini. Samtang sa Bacolod City naman naghiwat sa isa ka vigil mass sa San Sebastian Cathedral kung saan dinagdagsa ang mga deboto. Yaring balita ang aton pintutukan. Pasado alas 5 kainas ng kagahon, nagbuilog ang ining mga deboto sa prosesyon sa imahe ni Jesus de Nazareno. Ginprosesyon ang imahen sa palibot sa Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Arevalo Parish sa Iloilo City. Ginsundan inisang pagbendisyon sa imahen, pati na ang mga nagupod sa prosesyon. Sa Bacolod City, ginihiwat naman ang isa ka vigil mass sa San Sebastian Cathedral. Para sa replika ni Nuestro Padre Jesus Nazareno, nga halin pa sa National Shrine of Jesus Nazareno Quiapo Church sa Archdiocese of Manila. Alas 4 kainas ang aga, ginpatigayon ang prosesyon sa replika sa mayor nga dalanon sa syudad, nga ginupdan sa mga deboto. Ang ini nga mga pamatanon nga deboto sa Jesus Nazareno na batsyagan ang presensya sang Ginoo pinaagi sa replika.
Ang Jesus Nazareno milagroso gid katama sa Quiapo kag amo na sir damo may ka-devotion siya. Tapos ang iya mga milagro hindi manamak bala sir. Bali nalipagid ko kay nagadto giding Nazareno para i-share yang iya nga himala diri sa Bacolod kag gilibot gid sa nga gaserbisyo kami kay para man sa Ginoo kag para siya. Para naman kay Mina, ang pagtuog gihapon ang makasalbar sa tagsa ka tawo. Ang faith mo mas stronger. Kaya diyan makita mo man ang faith sa mga tao nga grabe. Diyan ang mga testimonies nila. Upod, Kirinal Gasilio, Adrian Pretos, on Western Visayas. Mga kapuso, dirty ice cream o konsorbete sa Lambunaw, Iloilo, patok bangod sang pila ka pinasahi nga flavors sini. Negosyo nagabulig man sa pagbuhi sa mga magagmay nga negosyante. Si Kim Salinas nakatuto. Sa mapaang nga tiyempo, sigurado nga malaway kagid kung makakita ka sang ice cream o konsorbete. Apang, kung ang iserbe sa imo nga mga flavors ang prutas, utan kagiban pa nga pinasay nga sabor, mabalibad kaayhan sa Lambunaw, Iloilo, magluwa sa ila ginabalik-balikan nga flavors. Patok man sa mga manugbakal ang unique nga sabor kaangay sang kalapasa malunggay, ube nga tapol with kadyos, kag cucumber pineapple. Handom sa manughimo nga ang ice cream sini ang hindi lang kinaandan nga sa isang panyamis, kundi nagatibong sang authentic Ilonggo food nga healthy pa. Ang pagkaon sa Ilonggo laing media. That's why ginabalik ko ang pagkaon through the ice cream. Nga makumatilawan mong ice cream namon, madumduman mo ang imong ginhalinan. Ang mga panakot nga ginagamit ang naghalin sa mga produkto sang micro, small, and medium-sized enterprises o kon MSMEs nga nagabulig sa palangabuhian sang mga ini. Ang pao sa ila bestseller nga mango cheese ang naghalin sa Guimaras kag Leon. Nagabakal man sila sang pure tablea sa local enterprise sa ila ice cream tablea flavor. Instead nga kami mismo sir ang mag-create sa amon flavor, why not we connect? We connect with MSMEs. Mabuligan naman sila market, sige kuha naman sila. At the same time, nagadako man ang sila. Ang tagsaman ka scoop sang ice cream ang naubdan sang labor of love. Ang amo na siya sir nga pag-ubra sa ice cream is mano-mano. Ang hard work nga gina-pour in namon sa amon ice cream, tama kadako. Halin sa dirty ice cream kariton, handom ni Ariel nga ang pinasahi nga flavor sang ice cream sini ang hindi lang matilawan sa mga taga Lambunaw, kundi makalabot pa sa iban nga bahin sang rehiyon. Damit namin, ha? Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, maging star-studded ang selebrasyon sa Mother of All Philippine Festivals, ang Senyor Santo Niño Ati-Atian 2025. Buwas na may baluan kung sino bala ang magpagakoronahan bilang binibini ng Kalibo Ati-Atian 2025 sa 17 kakandidata. Siyempre, mas maging exciting ang coronation night bangod isa sa mga magaserbe nga host, si Anjo Pertiera. May dalaman nga harana si Luke Conde. Kilitay kita mga kapuso 7 p.m. sa Kalibo, Pastrana Park. Sa January 16 naman, 8 p.m. magabanding sa mga Kalibonhon Sunday Beauty Gonzales, Sofia Pablo, Allen Ansay, kag Sean Vesaga sa Kapuso Fiesta. Sa Kalibo, Pastrana Park, Manina, mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, opening salvos ang kasadyahan sa Kabanwahanan 2025. Gindagsa sa mga tumalanaw, world-class kag matahom nga mga patilaw nga performances, ginpasalida sa mga tribo. Sa dugang nga detalye, aton makaupo si John Sala live sa Dalan is North, Iloilo City. John, kamusta dira? Jerd, tinagyang fever is on diri sa Iloilo City bangod subong nga hapon. Formal na nga ginbuksan ng isa sa mga highlight events ng Dinagyang Festival, ang kasadyahan sa Kabanwahanan. Siyam ka mga tribo ang mga paindis-indis dala ang talento kag syempre ang ilang mga festivals kag kultura sa tagsanila ka mga Kabanwahanan. Ang kasadyahan sa Kabanwahanan 2025 are fun,
foodie-friendly festival of Iloilo Province. Open! Patilaw nga performances pa lang wala gid napaslawan na matumalanaw nga mapawaw sa mga tribo nga mga paindis-indis sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2025. Apisar nga opening salvo pa lang, tag sa katribong todo hataw kag performance level na. Siyam ka mga tribong magapasundayag sa kasadyahan sa Kabanwahanan nga ginalakipan sang Kaing Festival sang Leon, Iloilo, Banaag Festival sang Banwa sang Anilaw, Hinunugyaw Sugidanunay Festival sang Kalinog, Krayog Hilikon sang Nulusena, Tangyan Festival sang Banwa sang Igbaras. Sa Banwa sang San Rafael naman, magatiglawas ang Tawili Festival. Hawas Festival naman ang Pambato sang Dumangas. Samtang ang Banwa sang Kabatuan, Tinuom Festival ang ila ipasalida. Kag syempre, ang defending champion nga Tultugan Festival sang Banwa sang Maasin. Hatagan nila kita sang glimpse no sang kultura sang sininga mga festivals no sang different municipalities. Kagabi sa blockings pa lang wala na nagpaulihi ang mga tribo. Tagsa sa ilang nagpakita gid sang kultura kag talento sa mga Ilonggo. Sa pagginagumba sang drums, tukar sang festival songs, enerhiya sa mga warriors, kag kiay-kiay sa mga dancers. Makita gid ang katahom kag madinoagon nga kultura sang tagsa ka Banwa. Tagsa ka tuig, naga-level up ang performances sa mga tribo. Ginadayaw gid naton ang aton nga mga tribo kay nakita naton nga ginahatag gid nilang ila tagipusoon no para mangin manami ang ilang mga performance. Hugot naman ang pagpatuman sang Iloilo City Police Office ang seguridad sa mga performance areas. We are all set sa pag-secure sa opening salvo. In fact, kagabi sa blocking sa rehearsals, nakapost na kita sa atin ng mga security personnel, and then we have an augmentation naman sa region. Suno sa IFFI, malapit na lang maubos ang tickets para sa kasadyahan sa Kabanwahanan kahiwaton sa Enero 25. Sarang ang mabakalang ticket sa website ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Jert, ato nasaksihan ang performance ng Banwa sang Igbaras para sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Patilaw nga performances pa lang ini Jert, pero makita nato ng ilang passion kag ang ilang dedication sa ilang festival. Ano pa ayhan sa adlaw mismo sang judging sa January 25. Gani mga kapuso, bantayan ang kasadyahan sa Kabanwahanan. Jert. Madamo gid nga salamat sa update, Kapuso John Sala. Mga puso, Millgate Prize ang kalamay sa Negros Occidental nagnubo. Ginalgar pag manipula sa presyo. Ginapaimbestigaran sa sugar farmers. Nakatutok Aileen Pedreso. Nakapatubas ang 28 katonelada nga tubo sa iya kampo si Emma diri sa Banwa sang Mursya. Balor 100,000 pesos ang napatubas sini. Ibanan pa sang bayad sa truck nga iya ginpakargahan sang ginpatubas nga tubo. Abuno nga iya gingasto kag pasweldo sa mga trabahante sa iya nga kampo. Gani sang nagdubo ang Millgate Prize sang kalamay sugod sang nagumpisa ang milling season sang Oktubre sang tinalikdan nga tuig, wala na ini nakaginansya. Nang pigado kay kami iti mahal ang abono, ti ang kalamay barato, hindi baka kabalo. Kay ti ga-deliver man lang kami. Apektado kay kami Sunod sa presidente sa United Sugar Producers Federation o UNIFED, halin 2,850 nga Millgate Price. Nagdubo sa 2,400, tubtub 2,500 ang presyo sang kada sako sang kalamay. Gani bangod sa pagnubo sang presyo, ginakabalakan ang epekto sini sa industriya sang kalamay sa probinsya, ilabi na sa mga magagmay nga sugarcane planters. Start of milling, we were having prices of 2,800 for 50 kilowatt and 2,850. And then now it dropped to 2,450, may 2,500. So ano kung kaya sa lang? Sunod sa UNIFED, ginatanaw rason sa pagnubo sang presyo sang kalamay ang pagmanipula sang presyo sa mga sugar traders. Nagapanawagan ang mga ini nga imbestigaran ang ginapahayag pagmanipula sa presyo sang kalamay. Suportado naman sa Sugar Regulatory Administration ang panawagan sa mga sugar planters sa probinsya. Samtang,
Apisar nagnubo ang presyo sa meal gate price ng kalamay. Nagapabili naman nga 70 pesos ang kada kilo sang retail price sa mga merkado. 68 pesos ang presyo sang kada kilo sang brown sugar. 70 pesos naman per kilo ang washed sugar. Kag 72 pesos ang refined sugar. As of now, ma'am, ang amon gid kalamay, ara pa kami sa old price, waiting pa kami sa new price. Upod kay Ruel Manggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, na pasakaan na sang kaso nga rape ang 13 anyos nga ginaalegaran naghimulos sa 6 katuig nga bata sa Banwa sang Bingawan, Iloilo. Suno sa Bingawan Municipal Police Station, nagatubangay na ang magtimbang nga bayin. Kagyara na sa paginakop sang Bingawan MSWDO ang suspect nga 13 anyos. Samtang gin-turnover naman si ginikanan sini ang 6 katuig nga biktima. Madumduman nga natabo ang ginaligar nga paghimulos sa Enero 3 sa katubuhan malapit sa balay sang biktima. Tubtob wala nakakuha sang kopya o kung tubtob sumong wala pa nakakuha sang kopya ang kapulisan sa ginaligar, nagalaptang video sang insidente. Example, mapariglo. Hindi na namon siya. Ilan na yan. Pero sa part ng aton nga PNP, iserve natin ang justice para sa mga biktima. Mabusa temporaryo nga nahilway sa prisuhan na magtiya nga sa Jemarie Daquilanea kay John Francis Morenes nga naresto sa dumaraw angot sa pagpang-hold up sa mga empleyado sa isa ka soft drinks company sa Barangay Santa Fe, Pilar, Capiz, sang Enero 5. Suno kay Captain Mary Chris de la Cruz, spokesperson sang Cadiz PPO pagkatapos sa pasakang kaso nga robbery in van, gilayon nga nakapyansa sang tag 100,000 pesos cash bond ang masuspect. Iningagaw pasakang kaso kahapon pagi sa inquest proceedings, samtang kinkasuhan ng 4 pa ka-suspect pagi sa regular filing. Lakip sa mga suspetsadong dismissed, police officer nga si Layman John 80. Kinakabig naman yung case cleared na sang Capiz PPO na tabo kag padayon sa gihapon ang ilapag-ayam sa 4 pa ka mga suspetsado. Padayonon pag naton kay syempre hindi kita mag-stop mag-dig up, pulis naman tayo. Di matong gusto nga masulit ini nga dagko nga krimen nga natabo, so that's why nga hindi naton pag-untatan sa investigation, sir, kay madamo pa kitang kailangan mabalaan. Mga kapusong, markers ang Arroyo Fountain sa Iloilo City nadula. Iloilo Provincial Government nag-aapila sa publiko. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nadiskubrihan sang damnaglang sang Iloilo Provincial Government nga nadula ang isa ka original marker sa Arroyo Fountain. Ginapatihan nga ini ang ginkawat. Nahibaluan nga duha ka markers ang napahamtang sa fountain. Apang ang isa ka marker nga nadula amo ang may nakapagkit nga Iloilo Metropolitan Water Works, constructed 1927, lista sa ngalan sang official sa pagpatindog sini kag ang kontraktor nga Machuca and Company. Sunod sa Ilonggo historian nga si Nerio Lujan, may dako ang kontribusyon ang marker bangod ini ang makapamatuod sa future generation nga ang fountain ang gintukod sa Machuca. Kalabanan sa mga fountain nga himo sa nasambit nga kontraktor ang nagkalaguba sadto sang World War II kag isa sa mga nabilin pa nga intact amo ang Arroyo Fountain. Kinahanglan gyud na ibalik diri kay that is an important cultural property. Ang Casa Real kag ang fountain nga ni Arroyo Fountain was declared by the National Museum of the Philippines as an important cultural property. No? So, one piece of that is missing. It will really nang makaapekto sa integrity bala sang isa ka cultural property. Ang Arroyo Fountain ang nagaserbe man nga kilometer 0 ukon ginasuguran sang tanan nga direksyon ukon ruta sa isla sang Panay. Nahibaluan nga tuig 2023 sang ginpintahan liwat ang fountain matapos nga ginhinyo ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Sa tion sang proseso ginhukas ang nasambit nga marker. Hindi naman matumod kung paano kag kung saan o nadula ang marker. Ginpablatter na sang Iloilo Provincial Government ang natabo kag ginapangita na sa otoridad. Gin-instructionan naton ang aton nga kaupod no nga mga securities diri nga pangitaon sa mga junk shops no. And ang aton nga province, ang aton nga kapulisan sa syudad nag-coordinate man di other week no nga mag pangita man no diri sa aton kag mabulig sila pangita sila.
Ginpanugyan na naman ang publiko nga sa tion nga baligyan sa nasambit nga marker gilayon nga mag-report sa otoridad. Posible nga mapasakaan sang kaso sa paglapas sa anti-fencing law ang makabakal magbaligya o kung sa iya posesyon ang nasambit nga marker. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Wala makaluwas ang isa ka durugista sa ginka nga buy-bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Zone 2, Barangay San Antonio, Oton, Iloilo. Nakuha sa subject nga ginhingadlan lang sa kapulisan nga si alias Fox ang 96 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sa masobra 600,000 pesos. Preso na sa Oton MPS ang suspect nga base sa impormasyon nagikan sa kapulisan. Yara man sa listahan sang badak sa ila barangay. Nagapangatubangin isang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado man matapos makuhaan sa ilegal nga droga nga nagabalor sang 400,000 pesos. Ang isa pagid ka durugista sa Bacau, Mandurriao, Iloilo City. Ginkilala ang sospek kay Gary Cordial, 40 anyos, kag tumandok sa Barangay 2, Hermanas, Talisay City, Negros Occidental. Apang temporaryo nga nag-i-star sa Barangay Demokrasya, Haro. Ang sospek ang detained subong sa Iloilo City Police Station 10 kag nagapangitubang sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patay ang 52 anyos nga si alias LB matapos gintiro sang kapin 12 ka mga armado nga kalalakinan sa Barangay Bagonbon, San Carlos City. Suno sa kapulisan, nagapaharap sang iyabaka ang biktima sang ginpalapitan sa mga sospek kag gintiro sa makapila ka beses. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa Kabangkalan City, pilason ang 3 ka mga pasahero sa tricycle matapos masagiran sang jeep sa Barangay Hilamuran. Suno sa kapulisan, padulog ang jeep nga ginamaneho sa 58 anyos nga si Seth Repuela gikan sa Barangay Tagukon. Sang hinali na lang nga nagliko ang ginasundan sini nga tricycle. Bangod sini, nalabot gid sang jeep ang tricycle. Nakaangkon sang pilas ang mga pasahero sa tricycle. Wala naman sang napilasan sa mga pasahero sa jeep. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. O kita-kits mga puso, suguran sang 2025 nga puno sa kasadya kag kultura sa 49 Sinulog sa Kabangkalan Festival. Mas mangin puno sa katahom kag kilig ang Miss Sinulog Kabangkalan 2025 bangod magabisita man sa Daigazini Ganados, Christopher Martin kag Lexi Gonzalez. See you on January 16, 7 p.m. sa KCC Gymnasium. Sigurado naman nga mangin memorable ang ini nga festival kaupod Sanday Beauty Gonzalez, Sofia Pablo, Alan Ansay kag Matt Lozano sa aton Grand Kapuso Fiesta. Was na January 10, 8 p.m. Kita na kita sa Kabangkalan City Public Plaza, Kabangkalan City, Negros Occidental. Kita-kits tayo sa isang engranding opening salvo sa Sinulog sa Kabangkalan Festival 2025. Ngayong Friday na po yan, January 10, 2025. See you sa Kabangkalan City Public Plaza, mga kapuso. Mga kapuso, makita sa video ang madasing nga paglamon sang kalayo sa isa ka balay sa Barangay Buhang Hamtik, Antique. Suno sa BFP, ginapanagihan ni Sheila Mosquera ang balay nga naupo sa sunog nga nalabot sa second alarm. Wala naman sang may nasamaran sa insidente. Naglabot sa 96,000 pesos ang balor sang danyos nga ginbilin sa amo nga sunog. Mga kapuso, yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network na sarang ma-applyan. Sa mga interesadong aplikante, pwede magpadala ng application letter sa careers.gmanetwork.com. Mga puso, manginhanda gihapon ha, bangod may tsansa sa pag-ulan sa pilakabahin sang pungsod. Sa subong wala pa sang may nasipatan nga malaing at tiyempo kung bagyo apang padayon ang pagluntad sang shear line, amihan, kag patiman, localized thunderstorm. Sa dato sa Metro Weather, may tsansa gihapon sang ulan sa pilakabahin sa Aklan, Capiz, Iloilo, kag Negros Island Region. Posible man ini sa pilakabahin sang Pilipinas.
Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita, kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.